People-centered. Family. Isang tahanan. Intentional. Pahinga. Passion. Home. Enriching. Pag-ibig. Pamilya. Paglilingkod. Tahanan. Purpose. Para sa akin, ang pagpapahinungod, bukod sa ito ay isang uri ng produktibong pakikipagbalikatan sa ating mga kapwa Pilipino, ay pagpapayabong ng sarili bilang tao at mamamayan ng ating bansa. No? Yung best memory ko was when I co-facilitated a team building activity for the Graduate School Student Council, and it was my first time doing something like that. And as someone na may stage fright, big deal siya for me to put myself out there and magpadaloy ng activity. Ang best memory siya kasi it pushed me to grow as a volunteer and ma-achieve yung objective and goal ng activity, which is makitang mag-enjoy yung mga participants ng team building and ma-build nila yung connection with their team. Best memory ko po talaga ay sa pagiging facilitator ko ng volunteer camp. Kasi as someone na hindi naman talaga laging magaling magsalita sa harap ng mga tao, pero na best memory ko siya kasi nagawa ko yung fear ko na makapagsalita sa harap ng maraming tao alone, and successfully naman ay buti may natutunan naman siguro sila. Ayun. Hindi ko malilimutan ang bawat pagtapak ko sa isang komunidad para magpahinungod. Dahil marami akong natututunan mula sa ating mga kapwa, mula sa mga tao sa komunidad. At masasabi kong pinatingkad nito ang aking pagmamahal sa bayan at sa mga kapwa Pilipino. For me, yung pag-AAP, yung pagtuturo ko talaga sa mga students, sa mga senior high students para sa kanilang entrance exam para sa UP. Ayun. Since iba-ibang school yung napuntahan ko, iba-iba rin siyang experiences for me. Kasi yung isa malayo talaga, as in napasabak pa sa matagal na biyahe. And yung sa iba naman na jeep lang, ayun. Pero iba-iba talaga yung nakuha kong aral and techniques kung paano pa maisa pabuti yung pagtuturo. Affirmative action project. Tapos passion ko kasi yung pagtuturo, kaya doon ako laging suki kapag nag-volunteer. Tapos makikita mo kasi doon yung bridging sa learning gaps, and nakakatuwa kapag natututo sila. Tapos share ko na lang din na may isang nag-approach sa akin ng freshie this year. Tapos sabi niya, taga-UPLB pa po ba kayo? Sabi ko, bakit? Yun pala, isa siya sa mga reviewees namin last week. Best memory ko is yung pumunta kami sa Palawan, lalo na sa Kalawit, kasi doon ko talaga nakita na experience kung paano talaga mag-surf, even dun sa mga, lalo na sa mga IPs. And dun din makikita kung ano yung talagang kailangan at kalagayan mismo dun sa mismo mga community na pinupuntahan natin. Noong nagpunta kami Mindoro para sa isang Affirmative Action Program o AAP, yun din yung first time ko na maging main lecturer para sa isang subject. Yung pinaka tumatak sa akin na moment nung time na yun ay pagkatapos ng mismong program. So, nagpunta sa amin yung mga students, lumapit sa amin, tapos nagpapasalamat, salamat sir, salamat ma'am, nagpapirma din sila, tapos yung iba nagpatasa rin ng pencil. So, sa loob-loob ko nun, dati ako lang yung nag-a-aspire na makapasok ng UP. Ako lang sila dati. Ngayon, isa na ako sa tumutulong din sa kanila para makapasok sa university. So, iba lang yung fulfillment na nabibigay, no, kapag nagvo-volunteer ka. Ang best memory ko po ay nagpasa kami sa First Asia Pacific Young Farmers Camp and Agri-Olympics kasi talagang na-expose kami sa mga cultures across the ASEAN countries through their foods, their traditions, and kung ano yung pakikitungo nila sa ibang tao. Favorite ko siguro nung napunta kami sa Municipal Hall ng Los Baños para sa Yaman Kababaihan Project or YKP. Tapos sobrang naging favorite ko siya kasi bigla akong pinag-FGD.
Tapos na-realize ko na kaya ko naman pala kahit konti lang yung preparation. Tapos naniniwala talaga sa akin yung mga facilitator na kaya ko. Kaya naniwala din ako na kaya ko. Nung sumali ako sa Volcamp, kasi bukod sa marami akong nakilalang bagong tao, parang feeling ko na enhance yung leadership skills ko. Yung volunteer camp po namin ng Batch 44 po dito sa Paris. Sobrang fun po, aside po sa marami po kami natutunan sa 2 days po namin camp. I've met new people din po that also challenged my perspective din po. And I learned from their experiences din, as well as yung tinuturo din po ng mga facilitators po sa amin ng camp po na yun. Definitely pagkain. No? I think every volunteer would agree na hindi ka talaga magugutom sa UPLB Pahinungod. Pero siguro, more than that, siguro yung isa sa mga best memory ko with UPLB Pahinungod, yung volunteer training namin. No? Kasi walang kuryente noon. Shout out nga pala sa sa batch 41B, sa mga batchmates ko. Kasi yung training namin during that time, walang kuryente. Walang kuryente sa campus noon. So walang kuryente sa bahay. Tapos kung di ako nagkakamali, wala rin atang tubig that time. Talagang alam mo yun, grabe yung sakripisyo namin noon. Pero alang-alang sa meron kaming matutunan for that day, siguro yun yung mahalaga eh. Pero aside doon sa syempre may matutunan ka, ay talagang kahit ganun yung sitwasyon namin, hindi kami nagutom. No? Busog na busog pa rin kami sa pagkain. Kahit brown out, kahit walang tubig, kahit lagkita na yung katawan namin. Ang mahalaga, hindi kami gutom. No? Busog na busog kami. Tapos siguro, isa din sa mga best memory ko with UPLB Pahinungod ay yung mga times na nakapag-contribute ako sa comms ng opisina, especially sa paggawa ng publicity materials ng events ng Pahinungod, yung pubmats sa social media, yung mga paggagawa ng ganon, at syempre yung pagko-cover or pagdo-document din ng mga photos sa mga activities at ganap ng UPLB Pahinungod. Super nag-enjoy talaga ako doon. Kaya hindi ko yun makakalimutan yung mga pagkakataong yun. Yung best memory sa akin is yung per-dev camp kasi during that time, sunod-sunod na yung struggles ko sa thesis, sa personal life. Tapos tumalpat pa siya ng birthday ko. Tapos down na ako. Pero na-uplift ako kasi during the activities, mas nakilala ko yung sarili ko. At kasama ko pa yung pahinungod na nag-birthday. Ang best memory ko sa Pahinungod ay yung end ng first batch na ang read program. Sobrang nakakatabad ng puso yung moment na niyakap ako ng mga bata at nagpasalamat sila sa akin. Kasi doon ko rin na-realize na malaki yung impluwensya ng mga bagay na ginagawa ko. Siguro po ay stepping out of my comfort zone as well as pushing myself to the limits kasi sobrang madami pong bagong experiences yung na-experience ko po dito. So, ayun. Huwag matakot magkamali and don't hesitate to ask for help. Mas hinubog ako ng voluntarismong pahinungod sa pagpapakatao, pagrespeto sa kalikasan, at pakikinig sa boses ng mga kapwa natin Pilipinong pinagkaitan ng boses sa diskursong bayan. If we come together with this shared purpose and goal, iba talaga yung matutulong mo sa community. And yung volunteering talaga nagiging meaningful siya kapag nakakatulong ka. And nabibuild mo yung connections mo with your co-volunteers and to those we serve. Sagot, I do it scared. Kasi kahit na super fear ko talaga before na masalita sa harap ng maraming tao alone, ay sa Pahinungod natutunan ko kung paano ko siya harapin, tapos kung paano ko gagawin na maging out doon sa comfort zone ko, pero
at the same time, ma-enjoy ko siya at hindi siya yung parang dahil obligado akong gawin siya. Ayun. Siguro yung related sa sinabi ko kanina na intentional, kasi lahat naman ng ginagawa natin sa pahinungod ay nanggaling sa puso natin at pusong loob natin ginagawa. Ayun, so ayun yung favorite lesson ko na dinadala ko pa rin ngayon na mas maging intentional sa lahat ng ginagawa. Sa akin, una is pwedeng matakot, pwedeng kabahan, pwedeng ma-anxious, ayun. Pero kasi sa akin, meron at meron nandyan para sa'yo. Ayan. Hindi man laging nakikita and sa mga volunteer works lang. Pero yung bigay kasi nilang comfort ay ma-feel mo talaga na meron at meron talaga nandyan para sa'yo, nasasalo, ayan, na pwede kang magkamali at pwede ka rin bumawi. Ayan. Hindi natin kailangan maging something na grant or hindi na kailangan na meron tayong something na grant para mag-volunteer tayo. Ang mahalaga meron tayong desire to volunteer kasi the skills will follow. Kasi kung gusto natin mag-volunteer, willing tayong matuto. So, susunod na dun yung pagiging effective volunteer natin. Patience. Kasi nung first time kong mag-dry run, hindi ko akalain na ganun siya katagal. Pero sobrang fulfilling niya after nung dry run and after kong matapos yung first PBA ko. Yung lesson is commitment kasi kailangan mo mag-commit not just dun sa mismong painungod but it is a commitment para sa mga tao at mismong para sa bayan natin. Isa sa mga lessons na itinuro sa akin ng pahinungod ay ang pagvo-volunteer, ang pagtulong ay hindi lang one way. Kumbaga, hindi lang palagi yung volunteer yung nagbibigay. May nakukuha din in return yung volunteer mula sa mga experience, sa mga taong nakakasalamuha, mula sa mga taong tinutulungan. So, may nakukuha din tayo bilang isang volunteer. May growth, may mga realizations. So, ayun. At saka, kung may kakayahan ka na magbahagi at kumbaga mag-reach out, especially sa mga vulnerable sectors ng ating society, mag-reach out tayo. Bilang isang mahihaing tao, ang pinaka-natutunan ko talaga sa pahinungod ay yung hindi dapat ang matakot na humarap sa mga tao o marinig yung boses ko. Kasi yung mga tao at komunidad na pinupuntahan natin ay kailangan nila yung boses natin para makamit yung mga layunin na gusto nilang makuha. Tulad nga nung sabi ko kanina, mabubusog ka talaga at hindi ka magugutom. No? Hindi lang sa pagkain, syempre. Bilang isang pahinungod volunteer, mabubusog ka rin sa mga experiences. No? At fulfilling ang maging isang pahinungod volunteer kasi walang malaki or maliit pagdating sa paglilingkod. No matter how big or small your contribution for the communities you serve, napakalaking tulong nun para sa kanila. At fulfilling yung fact na you show up, you volunteer, no? Napakalaking tulong at napakalaking bagay na yun para sa community pinaglilingkuran natin. At syempre fulfilling yun for ourselves. Ayun, ang pagvo-volunteer ay kusa siya, parang nasa puso mo yun kung magvo-volunteer ka. Kahit sa sobrang busy ng schedule mo, patuloy kang gagawa ng paraan, mag-volunteer kasi yun yung mission mo or yun yung purpose mo para pumunta doon. Ayan. Happy anniversary pahinungod. Naway hindi tayo magsawa na maglingkod, lagit-lagi para sa bayan. Ayun, tuloy-tuloy lang. Lagi naman nating binubuhas yung pag-ibig and commitment natin kapag nag-volunteer tayo. So sa mga susunod pang years, sana mas dumami pa yung volunteers para mas marami ding matatap for volunteer opportunities.
manatili sana na parte ng puso natin yung pag-volunteer sa pahinungan man or hindi, sa anumang community, sa kung anumang paraan na kaya natin. At for the Pahinungot community, kung kaya pa natin maghatak ng kapwa natin scholar ng bayan, kasi open naman to sa lahat ng constituents, so mag-volunteer lang tayo. Ayun, so happy anniversary, and sa mga bawat nagdaan na panahon and taon ay patuloy tayong nag-i-inspire ng mga volunteers, at sana sa mga susunod pa na taon ay mas mag-grow pa yung family natin. Keep on serving and inspiring others, because the world needs more people who are willing to give their time, effort, and heart for the greater good. Short and sweet lang ay patuloy lang sa pag-preservation. Binabati ko ang lahat ng mga nagpapahinungod ng maligayang anibersaryo ng pagsisimula ng ating institusyon na humubog at patuloy na humuhubog sa ating kaisipan, pagpapahalaga at kalooban bilang mga Pilipino. Naway pagpatuloy ninyo ang makataong pakipagbalikatan sa ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Message ko lang is, huwag tayong subuko. Patuloy lang tayo na maglingkod para sa tao at sa bayan. Ang message ko sa Pahinungot community ko ay sana ay makapagpatuloy lang po sa mga programs, kasi ang laking tulong niya hindi lang sa aming mga estudyante, pati na rin sa community around sa mga campuses po. Salamat, at taos puso ko talagang gustong ibigay yung lahat ng appreciation ko, lalo na sa UPLB Pahinungod community, dahil tinanggap nyo talaga ako kung sino ako, binigyan nyo ako ng rason para magpatuloy ulit ng aking pag-volunteer, and sana mapagpatuloy pa yung kung ano yung napasukan kong community, sana ay maipagpatuloy pa rin yun, at marami pang ma-accept ng mga volunteers na ready talaga na ibigay yung sarili nila para sa bayan. Well, syempre, happy 32nd anniversary, happy 32nd inception anniversary sa Pahinungod community. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na nakapaglingkod ako kasama ang mga student volunteers, gayon din yung mga ates and kuyas natin sa UPLB Pahinungod. Maraming salamat po sa mga munti ngunit makabuluhang mga pagkakataon na nakapaglingkod ako kasama kayong lahat. At masasabi kong bago ako gumraduate ng college last July 2025, talagang masasabi kong yung pagiging isang Pahinungod volunteer ang isa sa mga hindi ko pinagsisisihan, and definitely hindi ko makakalimutan sa kabuuan ng college life ko. Kaya maraming salamat po sa Pahinungod community, no? At syempre pangalawa ay sana mas marami pang mga volunteers ang maging active na makakasama natin para makibahagi, para maglingkod kasama ang UPLB ugnayan ng Pahinungon. So once again, happy 32nd inception anniversary sa ating lahat. Ayun, patuloy tayong makiisa at makibahagi, hindi lang sa komunidad ng mga UP constituents, at dumaluyon din tayo sa mga taong nasa laylayan at nasa labas ng ating komunidad. Anniversary Pahinungod, padayon ta sa pagserbisyo sa atong katawhan. Happy 32nd inception anniversary Pahinungod, no? Pagbati sa lahat ng binubuo nito mula sa mga volunteer at sa mga staff natin, no? Naway ipagpatuloy natin ang paglilingkod at isa puso at isa buhay natin yung core values ng ating universidad na husay, dangal, at higit sa lahat, serbisyo sa bayan. Ako si Angel ng BS Agricultural and Applied Economics. Ako si Capsi ng BS Agribusiness Management and Entrepreneurship. Ako si Ciel ng BS Food Science and Technology.
Ako si Con, nagtapos ng BS Development Communication. Ako si Dars ng BS Forestry. Ako si E.R. Rocoma, BS Development Communication graduate. Ako si Sueno, BS Agricultural Chemistry. Ako si Jen ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Ako si Ish, PhD in Environmental Science. Mandy ng BS Forestry. Ako si Miguel, graduate ng BS Biology at Ako si Vinci mula sa BS Agricultural Chemistry. Ako si Yana ng BS Electrical Engineering. Ako si Romel, ikinalulugod kong maging isang pahinumot volunteer noon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon.